Look, let's stop this. Seryosong turan niya kasabay ng pag-ikot upang harapin ang binata. Natigilan si Caleb ngunit itinaas lamang nito ang mga kilay pagkatapos. I'm your secretary. Pumasok ako dito upang magtrabaho, hindi upang makapaglandian sa iyo. Matapat niyang pahayag kahit rabnam ang pag-iinit ng mukha. Kahit hinayaan niyang may mangyari sa kanila ay hindi pa naman huli ang lahat upang itama ito. Sa kanyang sinabi ay dahan-dahang nagdilim ang maaliwalas na ekspresyon ng mukha ng binata. How much do you need? Wika ni Caleb habang nakapaskil sa mukha ang labis na pagkadismaya. Hindi iyan ang ibig ko sabihin. What then? Sarkastikong pahayag ng binata habang hindi nagbabago ang madilim na ekspresyon ng mukha nito. Tulad ng sabi ko, pumasok ako dito upang magtrabaho at hindi ang ano pa man. Kung ano man ang nangyari sa atin, sana hanggang doon na lamang iyon at sana. Why? Am I not attractive to you? Ani ng binata at hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Gusto niyang matawa. Tinatanong pa ba iyon? What? Inis na untag nito. Of course you are. You're cute. I mean, you're handsome. But, anas niyang pahayag ngunit mas lalong tumaas ang kilay nito. But you like someone that's still hoping for him to return? Si Caleb at hindi niya napigilang mangiti. Anong someone na sinasabi nito? Kung ang dati niyang kasintahan na tinutukoy nito ay matagal na niyang tinanggap ang katotohanan at ipinaubaya na niya ito. But I have siblings to feed and bills to pay so I cannot afford to lose my job. Wika niya at katakatakang biglang nagliwanag ang mukha ng binata. You can work here as long as you want. Masiglang pahayag ng binata at ngumiti siya dito tanda ng pasasalamat. Thank you. I will do my best. Turan niya at tumangutango ito. But didn't I tell you that I want you? Ani ng binata at napahawak siya sa kanyang sentido. Gusto niyang kiligin. Sinong hindi kung ganito kagwapo at kabangong lalaki ang magsasabi. Isa pa hindi basta-bastang tao si Caleb. He is rich and famous. I am nobody. Please, just let me work with you as a plain secretary. Pakiusap niya ngunit tumitig lamang sa kanyang binata. Sabi ko nga, ako lang ang inaasahan ng aking mga kapatid at hindi pwedeng basta-basta na lang mawalan ng trabaho. Paano kung ayaw mo na sa akin? Siyempre, papaalisin mo ako sa trabaho at... Hindi na niya na ituloy pa ang maraming sasabihin dahil binusala niya ng binata ang kanyang bibig. Ang dami mong sinasabi. Ang sabi ko, gusto kita. Ani ng binata nang sumandaling pakawalan ng kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwala sa pagka-straightforward dito kaya napalunok siya ng ilang beses. Dinampian ulit ng binata ng halik ang kanyang labi, pababa sa kanyang leeg at napapikit siya sa kakaibang sensasyong dulot nito. Halos nabitin sa ere ang kanyang paghinga na bigla itong tumigil at pagmulat ng kanyang mata ay halos tumaas ang lahat ng dugo sa kanyang ulo sapagkat nakangiti ito habang nakatunghay sa kanyang mukha. Tara na, habang matinupang aking pag-iisip. Nakatawang tura ni Caleb pagkatapos ay hinagilap ang kanyang kamay at hinila siyang palabas. Saglit silang dumaan sa pasilyo bago narating ang ilang palapag ng hagdanang pataas. Namangha siya sa dami ng halaman sa rooftop at kahit mataas na ang haring araw ay tila hindi nararamdaman ng init dahil sa malaking halaman. Pagkaraan ng ilang saglit ay tumambad ang lanay sa puso ng rooftop at may nakahanda ng pagkain. Inalalayan siyang maupo ng binata pagkatapos ay nagsalin ng fresh orange juice sa kanilang mga baso. Sa sarap ng mga nakahain ay napakain siya ng wala sa oras. Kahit nag-umagahan siya sa kanilang bahay bago pumasok. Don't go home early. Wait for me in the office. Mula sa ginagawa ay biglang umere ang boses ni Caleb sa speaker na nakakabit sa kanyang working station. Maghapong wala ang binata sa opisina kaya hindi pa rin niya maiwasang magulat sa biglaan nitong pagsasalita. Narinig niya pa sa speaker ang bahagya nitong pagtawa sapagkat nakita siguro nito ang naging reaksyon niya. Hanggang ngayon ay wala pa siyang idea kung saang sulok nakalagay ang CCTV sa working station niya kaya nagbalingalinga pa rin siya sa paligid sa tuwing umeere ang boses ng binata. Tinignan niya ang oras sa nakasabit na wall clock. Pasado alas 4 pa lamang naman at baka paalis na rin ito mula sa kinaroroonan. Marahil ay makakabalik na sa opisina ng binata bago mag alas 5. Wedding anniversary ng yumaong mga magulang ngayong araw at kagaya ng dati ay sineselebrate pa rin nilang magkakapatid ang espesyal na araw para sa mga ito sa pamamagitan ng konting handaan. Mabuti na lamang at magaling ang kapatid niyang si Lance na magluto at tanging cake na lamang ang binibili nila sa labas. Yes sir. Saad niya kasabay ng pag-thumbs up kahit hindi malaman kung saang sulok siya titingin. Sanay na rin yata siyang parang sumasagot sa hangin.
See you. Ani ng binata, in a soft tone at bahagya siyang natigilan bago ngumiti at tumango. Naninibago siya sa tono ng pakikipag-usap nito sa kanya. Mas malamig pa sa yelo sa Antarctica ang pakikitungo ng binata sa kanya dati. Hindi niya akalaing pwede rin pala itong maging gentle and warm. Ipinagpatuloy ni Kaylin ang ginagawa hanggang sa nakalimutan ng oras. Maraming nagpapo-urgent ng meeting sa binata at nawiwindang siya kung paano niya isisiksik ang lahat sa mga naunang sked nito. Sa sobrang kulit ng mga katulad niyang secretary sa ibang mga company ay sumakit ang kanyang bato kaya ipinahinga niya sa headboard ng swivel chair ang ulo at nanatiling nasa ganoong posisyon ng mga ilang minuto. Medyo hinihila pa siya ng pagkaantok subalit may biglang yumapo sa kanya sa likod kasabay ang pagsiksik ng ulo nito sa kanyang leeg. "What did you do all day? You look so tired." Malambing na pahayag ni Caleb pagkatapos nitong bigyan ng munting halik ang kanyang leeg. Nagsitayuan agad ang balahibo sa kanyang bato kaya pasimple niyang inilayo ang katawan dito. "Sir, nandito ka na pala. Sorry po, hindi ko na malayan ang iyong pagdating." Saad niya at napangiti lamang ito. "You work so hard. Pack your things so we can go." Ani ng binata kung kaya't dali-dali siyang tumayo para iligpit ang mga papel na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Umupo si Caleb sa kanyang swivel chair at pinanood siya sa pagliligpit. Bigla tuloy siyang naasiwa. Feeling niya, ginajudge nito ang bawat kilos niya. Sa isiping yun ay mas lalo niyang binilisan ng pagkilos. Nang masigurong maayos nang iwanan ang kanyang working station ay binitbit na niya ang bag upang umuwi. Hindi na siya magre-retouch. Gusto na lang niyang mag-disappear sa paningin nito dahil parang gusto siyang isahog sa ulam kung makatingin. "I'm done, sir. Mauna na po ako." Turan niya habang nakasanyas ang kamay niya sa may pinto. "Sir, your face. Come here." Turan ng binata kasamay ng paghatak sa kanya upang mapaupo sa kandungan nito. Nagulat siya sa ginawa ng binata kaya agad siyang kumilos upang tumayo ngunit mabilis nitong ipinulupot ang kamay sa kanyang bewang. "Sa bigat nating dalawa, masisira itong upuan." Saad niya ngunit tila wala itong narinig bagkus ay mas lalong inilapit ang katawan pagkatapos ay ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "My name is Caleb. Call me Caleb." Wika nito na hindi pinansin ang concern niya sa upuan. "You are my boss. I shouldn't call you that. And we're not even close." Pahayag niya at napataas ang kilay nito. "How about closer than this?" Suwabeng bulong nito, malapit sa kanyang tenga. Mainit ang singaw ng hininga ni Caleb na dumapo sa kanyang pisngi kung kaya tila napasong na ilayo ang sarili. "Tara na." Biglang yaya niya at nagpalatak ito ng tawa. Ngayon lamang niya narinig na matuwa ng ganoon ang binata, kung kaya't napatingin siya sa mukha nito. Nakapaskil nga ang sobrang pagkatuwa sa mukha sapagkat abot hanggang sa mga mata ang pagkakangiti. Parang mas bumata ito sa kanyang paningin, mas makisig, mas cute, mas gwapo. "Did I pass your standard, ma'am?" Turo ng binata at bigla siyang nagising. Hindi niya namalayang napapatulala siya habang nakatingin dito kaya napapangiting ipinikit na lamang ang isang mata dahil sa pagkapahiya. Para siyang teenager na nahuli ng crush habang nakatingin siya dito. Mas lalong natawa ang binata pagkatapos ay hinatak siyang palapit sa katawan nito. Niyakap at ginawaran ng halik sa labi. This time ay gumanti siya sa paghalik at ramdam niya ang naging excitement ni Caleb. "I know, I'll regret this. But we have to go. My mom and dad are in the house right now, and they are waiting for us for dinner." Ani Caleb na halos disappointed sa pagkakat sa nasabulan nilang sweet moment. First time niyang naging responsive sa halik at yakap ng binata at katulad dito ay nakaramdam din ng konting disappointment. Parang gustong gusto na niyang madikit sa katawan ng binata at tila ayaw na nga niyang mahiwalay dito. "Oo nga, hinihintay na rin ako sa bahay kaya kailangan ko na rin umuwi." Patay mali siyang pahayag niya dito. "No. We're having dinner at my house." Protesta agad ni Caleb at hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Tama ba ang kanyang narinig? "Seryoso ka?" Saad niya sapagkat wala sa hinagap na mag-aaya ito ng dinner at sa bahay pa nito. "Of course, mukha ba ako nagjo-joke?" Ani ng binata at hindi nga niya napigilan ang hindi mangiti. "Bakit? I mean, do I need to call a meeting to discuss why I am inviting you for dinner?" Ani ng binatang bahagyang nakakunot ang noo kung kaya tuluyan siyang natawa. "Hindi naman, pero anniversary ng mga magulang ko kaya kailangan ko nang umuwi." Wika niya at kapansin-pansing bahagya itong natahimik habang nakatingin ng mariin sa kanya na tila tinatansya kung nagsasabi siya ng totoo. "Alright then, if you're not interested, that's fine."
Saan nito kasabay ng paglagay ng mga kamay sa magkabilang bulsa at ifinokus sa ibang direksyon ng mga mata. Sa itsura nito ay parang batang biglang nagtampo dahil hindi napagbigyan o hindi naman kaya ay hindi nasunod ang gusto. Okay, sige, ganito na lamang. Sasama ko pero uuwi din agad after ng dinner. Wika niya. Agad na napatingin sa kanya ang binata pagkatapos ay unti-unting umiti. Goodness, ngayon naman para itong batang nabigyan ng candy. Sure, I'll send you home immediately. Ani ng binatang abot hanggang matang excitement. Hindi niya may imagine na isang dominante at seryosong Caleb del mundo ay daig pa ang bata kung ma-excite. He's undeniably cute and starting to captivate her. Pagbaba nila sa parking lot ay nagtaka siyang wala si Kuya Delphine. Bagkus ay ito ang nagbukas ng pintuan ng isang magarang sakyan para sa kanya pagkatapos ay umikot upang maupo ito sa harap ng manibela. Medyo nagdalawang isip pa siya kung kaya nito mag-drive since first time niya itong makitang humawak ng manibela. Okay lang ba si Kuya Delphine? Wika niya dito habang palabas sila ng vicinity ng Del Bundos Corp. Kahit paano ay unti-unting nawala ang agam-agam niya sa driving skills ng binata dahil smooth at tila batido naman itong mag-drive. He's probably in the house now. Siya ang inutusan ko susundukin ng mom and dad sa airport. Ani ng binata at tumangutang siya. Kahit paano ay palagi din niyang nakakasama si Kuya Delphine kaya concerned din siya dito. Parang kuya na din ang turing niya sa driver ng binata sapagkat ito ang nagpupush sa kanya ng gagawin kapag nagsusungit si Caleb. Hindi ba nakakaya sa parents mo na makikikain ako sa inyo? Sad niya at natawa ito. There's nothing to be ashamed of. Mas matutuwa pa nga ang mga iyon dahil may pumayag na makikain. Nakatawang pahayag ng binata at pati siya ay nahawa dito. Siguraduhin mo lang ha. Kapag ako pinagalitan ng nanay mo, ipapablatter kita. Tura niya at nagulat siya nang humagalpak ito ng tawa. I should warn my mom not to piss you off kung ayaw niyang maghimas ng rasang kanyang pinakamamahal na anak. Nakatawa pa rin pahayag ni Caleb kung kaya't mas lalo siyang napangiti. May humor din pala lalaking ito. Akala niya puro kaseryosohan lamang sa buhay ang alam. Yun pala'y wagas din pati ang lakas ng pagtawa. Pagkatapos ng ilang minuto sa daan na hindi na nagtaka si Kaylin nang pumasok sa isang eksklusibong subdivision ang kanilang sakyan. Kahit padilim na, ang paligid ay naaninag pa rin ang naglalakihan at magagarang mga bahay. Dito yata nakatira ang mga mayayaman tao sa bansa. After a while ay inihinto na ni Caleb ang sakyan sa harap ng malaki at napakagandang bahay. Napakalawak ng space sa harap nito at hindi niya mapigilan ang humanga sa napakagandang landscaping. Kahit hindi Pasko ay may kumukutitap sa malalaking halaman, kaya nagmumukhang sanctuary ng alitap-tap ang paligid. Sumasalubong din ang mababangong amoy ng mga bulaklak at pakiwaring niya ay nakapasok siya sa dreamland. Ang ganda naman. Hindi niya napigilang bulalas dahil sa sobrang pagka-amuse. Really? You like it? Ani ng binata na hindi rin maitago ang pagkatuwa sa kanyang reaksyon. Super. Ang ganda. Para ako nasa dreamland. Sad niya at natawa ito. I designed it myself. And I'm glad you like it. Ani ng binata at hindi niya napigilan ang mapa OMG habang nakahawak sa may pisngi. Wow, ang galing-galing mo naman. Ikaw na talaga. Lubos ang paghahangang turay niya at napataas ang kilay nito. Ikaw na. Noong nagsabi ng kagalingan ng Panginoon, ikaw nang nakasalo lahat. Paliwanag niya kung kaya't natawa na naman ang binata ng may kalakasan. There you are, my son. I miss you a lot. Isang glamorosa at eleganteng babae ang palapit sa kanilang kinatatayuan na agad na yumakap kay Caleb pagkatapos ay pinupog ng halik ang magkabilang pisngi ng binata. I miss you too, Mom. Malambing na tugon ng binata na akala mo'y hindi nagkita ang dalawa ng mahabang panahon. You're still in good shape. Glad you're taking care of yourself. Ani ng ina habang iniinspeksyon ng kabuuan ng anak. Of course, Mom. Anyway, I would like you to meet Kaylin Esperanza. I brag about your culinary skills and she has graciously accepted my invitation to sample your cooking. Nakatawang biro ni Caleb sa ina at tulad nito ay pumungisgis ng tawa kasabay ng pagpalo sa bisig ng binata. Kaylin, this is my mom, Madam Estrella del Mundo. Nakatawang baling ni Caleb sa dalaga. Grabe kang bata ka. Hello, Iha. Nice to meet you. I don't cook but I made everything in the table happen. Nakangiting turan ng mommy ni Caleb. Hello, ma'am. I'm happy to meet you po. Magalang niyang pahayag kasabay ng bahagyang pagbaw dito.
Kahit sweet at mukhang masayahin ang nanay ng binata, ay hindi pa rin maiwasang makaramdam ng kaba ang dalaga. Just call me tita, Iha. I'm glad you came. Ani ng ginang at ngumiti siya dito. Thank you po tita. Awkward man ay sinunod naman niya agad ang kagustuhan nito. That's more like it. Bueno, let's get inside na. Kanina pa naghihintay ang daddy niyo. Pagyaya nito at pareho naman silang sumang-ayon ni Caleb. Humawak pa ito sa bisig ng binata habang papasok sa loob. Hindi na nagtaka si Kaylin sa napakagandang design ng loob ng bahay. Walang masyadong decorations ngunit sobrang mamahalin ang lahat ng gamit. Pagpasok nila sa living room ay pababa naman sa may hagdan ang hindi masyadong katandaang lalaki. Makisig ang tindig at sobrang karespe-respeto. Pagkakita sa kanila ay biglang nagliwanag ang mukha. Binilisan ang ginawang paghakbang at sinalubong ng yakap ang binata. My son! Masayang tura nito na parang napakatagal na panahon ding hindi nagkita. Dad! Ani ng binata habang masayang gumanti ng yakap sa ama. We really see each other these days, Mom and Dad. I miss you. Wika nito at nakangiting tinapik-tapik ni Caleb ang balikat nito. I miss you both. Thanks for stopping by. Ani ng binata pagkatapos ay ipinakilala ang dalaga sa ama. Dad, meet Kaylin. I told her that I got my good looks from you and she came to see for herself. Birong pahig ng binata at tumawa ang mga ito. My dad, Don Enrique Del Mundo. Baling naman ito sa dalaga kung kaya't mas lalong lumakas ang pagtawa ng mga magulang nito. Kamusta po kayo? Agad na nagbaho ang dalaga sa ama ng binata pagkatapos ay nagpakawala ng bahagyang pagngiti. Hello young lady, I'm glad to meet you. Nakangiting wika ng daddy ni Caleb at sa pangalawang pagkakataon ay nagbaw ang dalaga dito. Kahit paano'y nakaramdam pa rin si Kaylin ng konting nervyos dahil sa pag-aakalang masungit o diskumpiyado ito. Dinner has been served. Let's continue our conversation at the table. Pahayag ng ina ng binata at mabilis namang sinang-ayunan ng mag-ama. Good idea, honey. Kanina ko pa naamoy yung mga inihandang pagkain at kanina pa ay gusto ko na din kumain. Ani Mr. Del Mundo. Me too. Mom's food was on my mind, so we headed straight home. Sad naman ang binata. Sa katuwaan ay abot hanggang tenga ang pagkakangiti ni Mrs. Del Mundo. Paano namang hindi kung napapalibutan siya ng dalawang makikisig at marunong mambolang lalaki? Sa hapag ay parang barrio fiesta sa dami ng masasarap na pagkain. Napaisip tuloy siya kung normal na talaga sa mga mayayaman na maghanda ng ganito karami kahit walang okasyon. Imagine, aapat lamang silang nakaupo sa komedor pero parang last supper naman nila dahil sa dami ng nakahain. Kain ka lang Iha. Once in a while lamang kami magkakasama and this is how we catch up. Eating together with our favorite foods. Madalas kasi kaming wala ng tito mo. Ani Mrs. Del Mundo at tumango lamang siya dito. Wala naman siyang pakaalam sa kung anong klaseng pamilya meron na mag-anak, kaya hanggang ngiti at tango lamang ang kanyang nagiging reaksyon. Pero kung palaging wala ang mag-asawa tapos mag-isa lamang si Caleb na anak nila, ibig sabihin na iwanang mag-isa ang binata? Nakakalungkot naman. Ang yaman-yaman nga nila ngunit hindi naman sila palagi magkakasama. Kawawa naman ang binata. Iha, if you don't mind me asking, what kind of work do you do? Tura ni Mr. Del Mundo habang nasa gitna ng pagkain. Parang out of curiosity lamang naman ang pagkakatanong nito ngunit bahagya siyang natigilan. Dad, she's with me. She's my secretary. Si Caleb sa ama at kapansin-pansin ang bahagyang pagkakatigil nito bago ngumiti. Finally, you got yourself a secretary. Tila natutuwang pahayag ni Mr. Del Mundo at ngumiti ang binata. She's a bank teller before. She moves into my office. Sad ng binata at pasimple siyang napatingin dito. Kabisado pala nito ang kanyang bio. Impressive. You're so lucky, Iho. Tellers are some of the most trustworthy people around. Pahayag ng ama ng binata at hindi sinasadyang bigla silang nagkatinginan pagkatapos ay ngumiti sa isa't isa. I think so too, Dad. Wika ng binata habang hindi inaalis ang paningin at pagkakangiti sa kanya. Napilitan siyang ibaling sa iba ang mga mata. Baka mapabungis niya siya sa harap ng mga magulang nito nang wala sa oras. Kung ano-ano din ang pinag-usapan ng mag-anak at wala siyang naging reaksyon, kundi ang ngumiti. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam din agad ang dalaga dahil kanina pa naghihintay ang kanyang mga kapatid. Nag-send siya ng message kanina na mag-overtime siya sa work at sinabing kakain na lamang kung sakaling magutom ang mga ito at wala pa siya. Naintindihan naman siya ng mga magulang ng binata at pinasalamatan pa siya dahil sa kanyang presensya. Despite pala na anniversary ng mga magulang niya. Dumito ka na lamang para kakwentuhan ng iyong mga magulang.
Magta-taxi na lamang kung pauwi. Pahayag niya sa binata habang patungo sa may pintuan. Naalala niya ang sinabi ng mommy nito na madalang silang magkakasama kaya kailangan nilang mag-catch up sa bawat isa. Parang nakalimutan mong naglakad ka ng malayo dahil walang dumadaan na taxi dito. Ani ng binata at napaisip siya dahil sa tinura nito. Pero may point naman, wala nga pumapasok na taxi dito at kung meron man ay bihira lamang. Okay lang ba kung ipapahatid kita kay Delphine? Ani ng binata at mabilis siyang tumango. Oo naman, kahit yun lamang sa labasan, dahil magta-taxi na lang akong pauwi. Saad niya dito. He will drop you right in front of your doorsteps. Maotoridad nag-iit ng binata at hindi niya mapigilang mapangiti at tumingin siya sa mukha nito. Okay, mukhang ang nakaredy na si Mang Delphine. Bye. Turan niya nang makita si Kuya Delphine malapit sa nakaparadang sakyan. Naglakad na siya patungo sa kinaroroonan ng sakyan ngunit nagulat siya dahil nakasunod pala ang binata sa kanyang likuran. Give me your phone. Utos dito pagkalapit nila sa may sasakyan. Ha? Bakit? Tulirong tanong niya ngunit agad din niyang kinalkal sa loob ng bag ang cellphone at wala sa sariling iniabot dito. Who's this? Nakakunot ang noon tumingin sa kanya ang binata nang tumambad ang mukha ng lalaking naka-sunglasses sa screen. Jimin. Honest niyang pahayag ngunit mas lalo lamang kumunot ang noon nito. Jimin? Iritado nitong pahayag. Park Jimin. BTS. Saan niya napasimpleng kinagat ang labi upang hindi matawa. It was a screensaver ever since at ngayon lamang may kumustyon sa kanya. Kahit si Ivan na naging boyfriend niya ng ilang taon ay wala itong nasabi sapagkat alam nitong die-hard fan siya ng nasabing Korean idol. Saglit na may kinalikod si Caleb sa kanyang cellphone pagkatapos ay tumingin sa kanya. Next time, I don't want to see that face in this phone. Seryosong tura nito at pinanlakihan niya ito ng mata. No way. Stress reliever niya kaya si Jimin. Di pwede. Maktol niya ngunit pinandilatan din siya ng binata. Stress reliever ko yan eh. Saad niya ngunit tumaas lamang ang kilay nito pagkatapos ay inilapit ang bibig sa kanyang tenga. I don't want to share what's mine. Not even a single thoughts of yours. Bulong ng binata sa kanya pagkatapos ay ibinalik ang pagtitig sa kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita habang pinoproseso sa utak kung anong ibig sabihin nito. Nang ma-realize na sinabi nito ay unti-unti siyang napangiti hanggang hapitin ng binata ang kanyang bewang at ilapit ang muka sa kanyang mukha. Without hesitation ay pinulupot niya mga kamay sa batok ng binata at kusang idinikit ang mga labi sa labi nito. Natigilan ng binata ngunit hindi naglaon ay napangiti ito pagkatapos ay tinugon ang kanyang halik. Alis na kami, sir. Si Kuya Delphine habang palapit sa may sakyan ngunit agad ding nag-sorry at tumalikod nang makita silang nagmo-moment. Agad siyang humiwalay mula sa pakikipaghalikan sa binata ngunit hindi rin siya totally nakawala dahil hindi rin binitawan ni Caleb ang pagkakahapit nito sa kanyang bewang. Sa halip ay hinila siyang palapit sa katawan nito at niyakap ng mahigpit na tila walang pakialam sa paligid. I'll call you when you get home. Tura nito at tumango siya kahit walang ideya kung meron ba siyang number dito. Bago siya tuluyang pinakawalan ay hinalikan muna siya sa noo pagkatapos ay binuksan ang sakyan at inalalayan siyang makasampa sa may likuran. Nagpasalamat siya dito ngunit pinisilamang ng binata ang kanyang ilong pagkatapos ay isinarado na nito ang pintuan. Narinig niyang tinawag nito si Kuya Delphine ngunit wala na siyang narinig pang iba nang lumapit ito sa kanyang boss. Nakita naman niya sa bintanang nag-usap saglit ang dalawa ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay umikot na si Kuya Delphine sa driver's side at sumampa sa harap ng manibela. Tara na, ma'am. Pukaw nito sa kanya habang nakatingin sa may salamin at pinag-initan siya ng muka bago siya tumango. Sigurado po kayo? Wala kayong naiwanan? Nanunod yung pahayag nito kaya hindi niya napigilan ang mapatawa. Saglit din itong tumawa bago inapakan ang silinyador ng sakyan upang tuluyang lumabas sa gate ng Del Mundo's mansion. Pagdating ni Kailin sa bahay ay napakaliwanag pa rin ang paligid. Halos nakabukas yata ang lahat ng kanilang ilaw. Mag-alas 10 na ng gabi. Sa ganitong oras ay nasa room na sina Mark at Carl. Si Lance ang naiwan sa maliit na study room na malapit sa kanilang sala dahil sa ginagawa nitong mga designs. Marahil ay hinihintay ang kanyang pagdating. Sa isiping iyon ay medyo nakonsensya siya. Gabi na, baka hindi kumakain ang mga ito. Kultura na kasi sa loob ng kanilang pamilya na magkakasabay kumain sa tuwing anniversary ng kanilang mga magulang. Pagbukas niyo ng pintuan ay naroon pa nga sa sala ang lahat at nanonood ng TV. I'm home.
Sorry for being late. Turan niya habang pinapalitan ng pambahay na slippers ang suot na sapatos. Thank you Lord, dumating din siya. Tom, G na kami. Narinig niyang wika na isang kapatid kung kaya't napangiti siya. Itinabi ang tinanggal na sapatos sa may shoe rack pagkatapos ay lumapit sa mga kapatid. Nagulat siya dahil may kasama mga ito na sa ngayon ay nakatingin sa kanya habang nakangiti. Kanina pa nandito si Kuya Ivan, ate. Naubos na namin yung dala niyang merienda. Turan ni Lance na wala man lang bakas ng pagbabago sa pakikitungo kahit alam na tapos na ang relasyon nila ni Ivan. Sabagay iba din kasi ang nabuild the relationship sa pagitan ng dating kasintahan at ng kanyang mga kapatid. Kahit paano itinurong din ni Ivan na tunay nitong kapatid ang mga ito. Ang nakapagtataka ay bakit biglang nasa bahay nila ang binata. Yeah, naalala kong anniversary ni na Tito and Tita. So, I came to celebrate. Nakangiting pagsang-ayon ni Ivan at napatango siya. Kahit paano ay naaalala pa rin pala nito ang mga ganap sa loob ng kanyang pamilya. Thank you for coming. Hindi ka ba naabala? Sad niya at tagli itong umiling. No, I always have time for this celebration. Ani Ivan at napangiti siya. The audacity, pero lihim niyang pinakaramdaman ang sarili. Mukhang nakamove on na siya sa lalaking ito dahil hindi na niya maramdaman ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Wala din siyang maramdamang resentment dito kahit nung una ay masakit para sa kanya ang ginawa nito. At dahil nandito ka na, baka pwede na tayong kumain ate. Kanina pa kami nagugutom, baka akala mo. Si Lance na noon ay biglang pumalakpak. Na-feel siguro ng kapatid ang konting awkwardness sa pagitan nilang dalawa ni Ivan, kaya binasag nito sa pamamagitan ng pagpalakpak. Salamat. Saad niya kay Ivan at tumango ito. Sige, kakain na tayo. Maya-maya pagsang-ayon niya sa kapatid at isa-isang nagsitayuan ang mga ito upang tumungo sa dining area. Siya naman ay saglit na ipinatong ang daladalang handbag sa center table sa kanilang sala pagkatapos ay sumunod din agad sa mga ito. Hindi na siya pumasok sa kanyang room upang magbihis. Gutom na nga ang mga kasama at baka makarinig na siya ng konting sermon sa mga ito. Hindi na siya nagugutom dahil kumain na siya sa bahay ni Nakala pero kailangan niyang humarap sa hapag at kumain pa rin kahit konti dahil selebrasyon ito para sa kanyang mga magulang. Hindi na siya nagtaka kung may mga ibang pagkain na nakahain maliban sa napag-usapan nilang ihahanda ni Lance. Ivan is in the house so expected na may palaging dalang pagkain. Sa bagay, naging parte na din ito ng kanyang pamilya ng ilang taon at sa dami ng nagawa nitong kabutihan sa kanilang magkakapatid. Hindi maikakailang mahal at inirerespeto pa rin ito ng tatlo, lalong-lalo na ng pangalawang kapatid. Maraming commonalities ang dalawa, kaya malapit sa isa't isa. Kahit ilang oras mag-uusap ang mga ito, lalo na kung tungkol sa mga designs and structures ng mga bahay. Kuya Ivan, punta ka ulit dito sa bahay ha? Si Carl habang nasa kalagitnaan ng pagkain ang lahat. Napatingin tuloy ang lahat dito habang nasa mukha ang pagka-curious. Para maiba naman ang ating pagkain. Saad nito kung kaya't napatawa ang lahat. Oo naman, hayaan mo kung hindi ako makakapunta, padadalhin kita ng pagkain. Pahayag ni Ivan at lumaki ang mata nito sa excitement. Yay! Masayang tura ni Carl at pasimple niyang pinandilatan ng kapatid. Carl, busy ang Kuya Ivan mo. Saway niya dito. It's okay. May express delivery naman. Just give me a ring and tell me kung anong gusto mo. Ani Ivan sa kapatid kaya mas talo itong natuwa. Tinignan niya si Ivan upang ipabatid na hindi siya pabor sa pakikipag-deal nito sa kapatid ngunit nagkibit lamang ito kaya napailing na lamang siya at ibinalik ang paningin sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng masayang kainan ay inuwanan nila si Lance at Mark sa kusina upang magligpit ng kanilang mga pinagkainan. Sumalampak agad sa sofa si Carl upang ituloy ang pinapanood sa TV kanina kaya napadako sila ni Ivan sa labas at umupo sa naka-install na bench sa maliit nilang garden. Salamat sa pagpunta ha. Wika niya ulit dito. Nakita naman niya kung gaano kasaya ang mga kapatid sa presensya ng binata kaya lubos pa rin ang pasasalamat niya dito. No problem. I've been part of the family for how many years? At naisip kong hindi ganap na masaya sina Tito at Tita kung wala ako sa kanilang anniversary. Pabirong pahayag ni Ivan at hindi niya napigilang matawa. Alam ba ni Abby na pumunta ka dito? Baka magalit yun. Saad niya, pagkaalala sa bagong kasintahan nito. Alam niyang naiinis si Abby sa kanya. Baka mas lalong awayin niya ang binata kung nalaman nitong pumunta ito sa kanilang bahay. Hindi. Pero maintindihan naman niya iyon kung sakali.
Wika nito at napangiti siya. Sa nakitang labis na pagkadisgusto sa kanya ni Abby, sigurado magkakaroon ng World War III kapag nalaman nitong nakipagkita si Avan sa kanyang pamilya. Pasensya ka na kung ganoon na naging reaction niya towards you. Pero mabait naman si Abby. She's sweet and caring. Nakangiting pagtatanggol ni Ivan sa kasintahan nito. Napatango naman siya. Sa bagay, ito naman ang nakakasalamuhan ni Abby at nakakaalam sa totoong ugali ng kasintahan. Kaya napatango na lang din siya. Isa pa, yung pagkakangiti naman ng binata habang binabanggit ang kasintahan ay wala namang kasing saya at kasing tamis. Okay parang hindi ako naging sweet and caring sa'yo Pabirong pahayag niya sa binata at napahalakak ito. Of course, you're one of the sweetest and caring person I know. Si Ivan at naitaas niya ang kanyang kilay. Dati-rate, she was the sweetest girl in his life pero ngayon, she's one of the sweetest person na lang. I'm sorry, Kaylin. I don't know how it happened, but one thing is for sure. I don't mean to hurt you. Seryosong pahayag ni Ivan habang nababanaag sa boses nito ang pagkalungkot. At first sabi ko sa sarili ko, I was just longing for your attention kasi wala ka masyadong time para sa akin. Hanggang hindi ko na malayang na-fall na ako sa iba na palagi nandyan at nag-e-effort upang mapasaya ko. I'm so sorry. Patuloy pa ng binata. Hindi niya alam sasabihin sa binata pero one thing is for sure. Wala naman na siyang maramdamang galit dito. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na tayo, pinuputol ko na ang lahat. Mahal ko din naman ang mga kapatid mo. They are like my brothers too. Sana'y hindi mo mamasamain kung ganoon pa rin ang tingin ko sa kanila. Of course not. Nagpapasalamat nga ako at ganoon pa rin ang turing mo sa kanila. Napakabuti mong tao, Ivan. At deserve mo ang pinaka-the best na tao sa buong daigdig. I'm sure that's Abby. I hope and pray that she will give you the best love that you deserve. Dahil kung hindi, sasabunutan ko yung Abby mo kung inaaway ka niya. Turan niya at natawa si Ivan sa huli niyang sinabi Are you sure you're okay? Paninugurado nito at nakangiti siyang tumango. Why do I have the feeling na hindi mo talaga ako minahal? Birong saad ni Ivan at minulagatan niya ito. Ba't parang hindi ka affected na wala na tayo? Turan pa nito at nabigwasan niya ito sa braso. At anong gusto mo? Magmakaawa ko sa'yo? Araw-araw na bumalik ka sa akin? Di mukha akong baliw. Alam ko namang hindi ka nababalik, no? Tsaka masaya ka naman sa kanya kaya masaya na ako kung saan ka masaya. Pahayag niya at natatawang ginulo ni Ivan ang kanyang buhok. Thank you. I hope you'll find someone who will love you better than I do. Wika ni Ivan at tumango siya dito. I wish the best for you and Abby. How I wish you two will get along someday. I'm looking forward for that too. Payag niya at tumangutango ito.